Sa bawat paglipas ng araw, hatid ng pagtibok ng magkaminsan ay sumisira sa magandang pangarap. Ano man ang iyong pagkatao, noon at ngayon, huwag kang padadala sa mga pangyayari, sapagkat sa bawat balaki ng likha, kasama ka, kaibigan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama ka, kaibigan. May kasama ka. All you have to do is call my name and I'll be there. Magandang araw, Pilipinas. Good day, world. Welcome sa ating palatuntunang kasama ka, kaibigan. Ito po inyong kaibigan ng Bulagcaster ng Bayan. Kasama po natin ang ating po naman technical assistant, Abby Garcia San Pascual. At siyempre po ang ating technical advisor, Adrian De Los Reyes. Magandang araw po sa ating EFI CEO, Sir Elmer Francisco. At sa lahat-lahat po ng mga may pansanan sa buong Pilipinas, magandang araw sa inyo. At tayo po ngayon, araw na Huwebes, siyempre kaibigan ko may K. At meron po tayong makakasama ngayon na isa pong leader po ng sektor na may kapansanan dito naman po sa National Capital Region. Ano po na ating pong hihinga na update, magkakatalakayan, kwentuhan para po sa lalo pang ikaunlad ng ating sektor ng may kapansanan. Ano po? At ang inyong kaibigan ay makakasama niyo po sa loob ng isang oras. Siyempre po, yung sinundan natin palatuntunan ang makikiraan kasamang John B. Javier. Ano po? Ayan. Ano po? Sunod-sunod yan na magagandang programa dito po sa aming himpilan. Ano? Maya-maya po, yung kasunod natin, siyempre, matindi rin po yun. At tumantabay lang po kayo, tutok sa ating palatuntunan kasama kakaibigan at sa lahat po ng mga programa natin dito po naman sa ating himpilan. Okay, at kasama na po natin ngayon ang ating po namang vocal person at leader po ng mga may kapansanan, lalo na po dito sa Metro Manila. Ayan po yung pinaka nangunguna sa ating mga persons with disability affairs officers sa buong Metro Manila. At siyempre po sa MMDA, si Sir Don Pradeas. Magandang araw. Magandang hapon po lahat sa lahat ng nakikinig at tumututok po sa ating patutunan. At ngayon po ay maghapon tayo na isang tayo na magkakasama kung ano yung mga problema, mga hamon at mga solusyon po na ginagawa po ng MMDA para po matulungan, para po abutin ang mga may kapansanan po na nasa kakasama. Yes, napakagandang. Alam mo, Sir Don, napakahalaga ng iyong posisyon dyan sa ating Metro Manila Development Authority bilang sa ngayon po ay siya yung pinaka-focal person ng MMDA for Persons with Disability
na alam natin. Siguro pahapyaw natin pag-usapan. Pwede ba, Sir Don? Yung Hindi po. ino-organize na or ito ba, kumbaga, naisa katuparan na, Sir Don? Ito po ay nasa opisina na po, tanggapan ng ating pong buting chairman, Danny Lim, para po kanay i-consider yung pagbuo ng isang tanggapan po para sa mga may kabansanan. Yes. Para po kung meron po tayong mga hinaing o mga kailangang tulong, hindi na po mahirap hanapin kung saan ka pupunta. Yes. Ang MMD po ay kilala na rin naman natin, hindi lang po sa traffic, sa basura, sa baha, at ngayon po sa mga may kabansanan. Oo. At yan ay kasama sa mandato ng ating Metro Manila Development Authority bilang isa pong special region ng ating bansang Pilipinas. Tama po yung sabi ni Sir Don, hindi lang po sa traffic. Nakilala kasi, Sir Don, ang MMDA sa traffic, no? Correct po, correct. pero alam niyo, Karomel, naisabi pa natin ipalam sa mga nakikinig Yes. na hindi lang po, ito yung kayo pinulit, hindi lang po traffic ang ating pong sinosolve, kundi una po traffic, flood control, kay yung health, yung Yes. safety po ng mga nasa kamay nilaan. Pati po ang basura, mga kasama po sa aming mandato yan, na isaayos. Kaya para po maayos siya din po yung ating buhay sa buong kamay nilaan. Mm. At sa ngayon ay bali ang mandato sa Persons with Disability Focal Person ng Metro Manila sa katauhan po ni Sir Don Pradejas ay alam niyo po, accessibility, ayan, lahat na yung pangkabuhayan ng ating mga may kapansanan sa buong Metro Manila. At hindi lang po yan dahil special region nga ang Metro Manila Development Authority, ang NCR. Ito po ay pwede rin di ba? Pag Sir Don, pagka may nangyayaring kalamidad sa ibang lugar, ay handun din na responde ng MMD. Ibig sabihin, pati yung pagiging ikaw ang in charge ng Persons with Disability Focal Office ng MMDA. Ganon din siguro mandato mo, Sir Don. Ganun din po, parehas po, wala po pinag-iba. Mhm. Napakaganda niya kasi kahit pa paano magiging kumbaga ehemplo NCR sa pamamagitan ng MMDA para yung mga hindi implement or magawa ng ating mga local government units sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay pwedeng sabihin ng ating mga PIDAW doon or mga PWD leaders na dapat ito ma-implement. So sa ngayon, ano yung masasabi natin na talagang tinututukan ngayon ng Mr. Don Pradejas bilang MMDA focal person para sa kapakanan ng ating mga may kapansanan? Himay-himay mo yan, Sir Don. Alam ko, nung una, monitoring tayo para sa accessibility law. Yung prioridad mo ngayon, ano yun, Sir Don, para sa ating mga may kapansanan? Okay, salamat po, Karomel, sa pagkakataon. May abot sa mga nakikinig po natin kung ano po ang sa ngayon ay tinututukan po ng MMDA opisyon tanggapan po ng mga kapansanan. Sa ngayon po ay hindi po tayo nakapagtrabaho ng maayos. Subalit, hindi po natin iniiwan yung ating mga prioridad. Yes. Na isaayos po yung accessibility ng mga may kapansanan. Alam naman po natin, Romel, na karaniwan, pag sinabi accessibility, akala nila, ay yun lang po mga rampa. Akala po nila, yun lang mga dadaanan, mga elevator. Yeah. Ito ho, hindi lang po ito yung mga physical, kundi po yung, kasi po, di ba, may mga classification po ng yes. kapansanan. So, ang ating mga tinututukan ay kung paano na ma-address natin, mag-review po natin ng solusyon yung mga problema po ng ibang uri ng kabansanan. Halimbawa po yung sa death, paano po makakasakay yes. ng isang bus.
Paano po makakapasok ng building ang isa pong deaf? Paano po makakahingi ng tulong Oo. sa isang tanggapan? So, ito po, isa po sa mga binibigyan na po natin ng prioridad. Ito po ay kasama po sa hand in hand, kasama ito po ay katabi ng ating accessibility, sabagat ng ating physical accessibility. Halimbawa po, marami po ngayon ang may kabansanan at talaga namang hirap po sa buhay. Alam niyo ba kung bakit? Siyang tunay. Kasi po, Romel, ang mga may kabansanan, hindi po makapasok ng eskwelahan, hindi po makapagtrabaho. Bakit po? Kasi nga po, hindi pasok sa school, yung po mga naka-wheelchair, yung po mga deaf, yung po mga kabansanan, wala pong accessibility, hindi po makapasok. Hindi accessible ang kanilang mga eskwelahan at minsan nga, di ba, yung pati yung pagtuturo ay hindi ma-access dahil nga doon sa ang mga teachers ay hindi alam, di ba, yung i-handle ang mga estudyante may kapansanan dahil nga sa kakulangan ng ating mga SPED teachers. So, ayun natin, una, sa accessibility sa transportasyon. Ano yung binigay na, kumbaga, nagawa na at gagawin pa at tututukan pa ng MMDA focal person Don Pradeas, katulad nung yung ating Metro Manila Accessibility Task Force na partner ng MMDA focal person yan, ano? Sa transportasyon, katulad ng yung hindi natin before the COVID ay balak natin i-audit ang ferry service sa Pasig River, di ba? Ito ba ay kumbaga magandang accessibility sa transportasyon ito kung accessible ang ferry natin diyan sa Pasig River? Ang takbo sa mga alternatibong mode of transportation ay ito pong Pasig River Ferry. Sabagat po natin pong titingnan, ito po ay bumabiyahe sa ilang lungsod. Ito po sa ilang lungsod. Saan ba nagsisimula yan? Sir Don? Sa Marikina po, Marikina. Okay. So ito tapos po ito hanggang Loton, hanggang Manila Bay. Marami po tayong pasahero na gustong sumakay ng Pasig River Ferry. Marami na po tayong sinaservisyohan. Subalit, ang ating po dito tinututukan ay yung accessibility. Kung paano po yung mga may kamansanan makasakay ng Pasig River Ferry. Yes, oo. Pero bago po yun ka Romel, ito po ating mga bus. Kung ating po ngayon malalaman. Yeah, okay. Tapos tayo dun sa ferry service natin, dyan sa ating parang water transportation na makakabigay din ng kaalwan sa ating mga may kapansanan. O yung tungkol naman dito sa ating mga land transportation, yung access dito. Okay. Ito po, yung ating po ngayong land transportation, Romel, yes, lalo pagdating sa, di ba, yung tinatawag natin mass transportation, yung biyaheng pangmaramihan. Yes. Ito po sa itsa ngayon, Romel, binago po ang mga bus. Okay. Ayan. Sobrang naman tayong traffic dahil tayo ito hinto. Kaya ginawa po ng DOTR, ng MMDA at ng DPWH, ilagay sa gitna. Magandang, medyo harap-harap ka ng konting pwesto, Sir Don. Yung kumbaga para maging malinaw yung signal natin. Okay? Go ahead, Sir Don. Okay. Yan. Nadali mo. Ito pong nasa EDSA. Dito atin pong sinisimulan na i-coordinate sa ayos. Yes. Yung paglalagay po ng rampa na mataas upang yung mga naka-wheelchair hindi na po dadaan ng step o Oo. na ito. Ayan. At babalikan. At siyempre, talagang ganyan po ang signal ng ating mga telekomunikasyon. Medyo talagang ibinibitin lang po kayo ng ating programa. Kasama po yan
kasama po doon sa ating palatuntunan na mabitin ang ating mga tagapakinig sa ating po namang mga tinatalakay. Okay? Andiyan na? Karomel, Yes, sir. tuloy ko na. Okay. Yung po may mga kabansanan, hindi na po mahihirapan na sumakay ng pampublikong sasakyan Mm. sapagkat, lalo na yung may mga kabansanan, sapagkat ang ating pong dadaanan ay meron na pong mga rampa. Yes. Yun Napakaganda. po yun ang ating inaisira sa ayos with DOTR, the MMDA, and the DPWH. Mm-mm. So, pati po yung di ba, nagkaroon po tayo ng transportation modernization. Mm. Subalit, hindi po naisama yung mga facility, Yung kalsada. yung design ng mga sasakyan Oo. na dapat ay accessible sa mga may kabansanan. Yes, oo. Subalit, hindi po yun naging dahilan upang tayo po tumigil na isaayos o ihabol natin yung ating pwedeng gawin. Oo naman. So, hindi lang po yun. Yung po mismo mga terminal, Mm-mm. mga bus, bago sila sumakay, yung pong pagbaba ng sasakyan, papunta ng terminal, at din po kayong po kino-coordinate po unti-unti sa mga LG, lokal na pamahalaan, Yes, oo. at kasama po natin ang DOTR at DPWH, para po pagbaba ng sasakyan, papunta ng stasyon, hindi na po mahihirapan ng mga may kabansanan. Oo, dapat, Sir Don, makita nila yung dapat, from halimbawa, may service yung naka-wheelchair. Dapat dire-diretso na rin doon sa kung bus ang sasakyan, dire-diretso na rin siya kung jeepney man. Correct po. Kaya nga po sa ngayon, patuloy po tayo ngayon na nakikipag-coordinate sa mga PDAW o person with disability affairs officer Yes. sa buong Metro Manila para po sila magtulungan sa atin at magkaroon po sila ng ordinansa na i-require nila yung mga sasakyan, pati po ang mga tricycle at mga jeepneys sa kanilang lokalidad Mm. na gawing accessible Oo. yung kanilang mga sasakyan. Ehem. Alam niyo ba, Karomel? Yes. Ang requirement nga dyan ay at least 10% ng isang fleet. Halimbawa, yung isang operator. Yeah. Meron siyang 10 na sasakyan. Yun, mayroong 10. At least 10% of that. Siyempre, isa. Yes, sir, may isa po siya. May isa po siya. Yeah. At alam naman natin, sa mga TODA, Mm-mm. minsan 50 ho yun, 50. O di 10% niya, 5. Opo. Di ba? Maganda yon. Sa ngayon po, 0. Naku. Zero. At ang isang maganda balita nito, Sir Don, na isinare natin sa ating timeline. Alam mo ba ang Francisco Jeepney, no? Ay accessible. Oh. Isinare natin yan. At ito ay talagang ang naka-wheelchair ay makakapasok dire-diretso doon sa, pinakita na nga doon sa pampaseherong jeepney ng Francisco Motors. Ayan. Kung magkagayon, Karomel, siguro ang ating dapat gawin dyan, makipag-ugnayan po sa Francisco Motors. Yes, oo. Matingnan natin at magsama po tayo ng may mga naka-wheelchair Mm. para po matingnan kung gaano accessible ang mga sasakyan nila. Yes. Actually, na ito nga po, pag nangyari po yun, gagawa po tayo ng paraan upang i-require po na yung mga operator na wala pang sasakyan na accessible, Ay, sa kanya na kumuha, di ba? yun, para hindi po na po sila mahirapan Yes, oo, oo. modify nung kanilang mga design. Hindi na i-modify, Sir Don, dahil kasi meron ng model ang ating yung Francisco Motors, may model na siya. Bibili na lang nila yung Mm-mm. sasakyan ng Francisco Motors. Oo, kaya, Napakarami po kayong Karomel sa Metro Manila ng mga jeepney terminals. Naku, nakakalungkot po. Mga bansanan. Walang masakyan, hindi makasakay, hindi makaakyat. tsaka balikan natin, Sir Don, yung yung sa kalsada, yung rampa, katulad, di ba? Ako may napansin dyan, Sir Don, kung dapat ito makita rin ng mga nasa ating engineering, nasa Opo. public works and highways na yun naman kasama natin sa task force, sa accessibility task force. Opo. Dito meron dito sa parting siguro nadadaanan mo to, Sir Don, galing ng Fairview dito sa may malapit na sa circle.
yung meron diyang ano meron diyang parang sa tingin mo parang rampa siya. Yung level, pag umakyat doon yung wheelchair, eksakto doon sa bus. Ang problema, yung bus hindi naman mapapasok, may steps. Yun. Okay. Kaya nga po, Di ba? kaya nga po, yung pagkakaroon po ng batas, kasi ito Manila, Oo, na-require nila yung ng 10% po na accessible. accessible. Ayan. At Kung kinakailangan nila mag-modify, they have to modify. yes, oo, yan. Sa pamagitan ng Don Paradejas na mag-i-implement ng accessibility law Ramel, sa ating... Nakaatang, Sir Don, nakaatang sa'yo. tayo po ay makikipag-ugnayan sa mga ahensya po. At ano pong gigisingin po kung kailangan yugyugin ang mga ahensya po na kailangan magtrabaho para po gawing accessible ang mga sasakyan pampubliko. Oo, kaya dapat sa kanila, hoy! Gising, gising, gising. Di ba? Hindi lang po kaya mag gano'n, ha? Pati po bang overpass? Mm-mm. Ewan ko lang po kung naibalita ko sa inyo last time kala ko din Yeah. dito sa inyong istasyon na meron na po tayong 5 overpass sa Kawinilaan. Nalalagyan na po natin ng accessible yung lift, yung Wow. yung mga elevator. Yes. Okay? At Para sa MMDA, Sir Don Pradejas, ito ang sa'yo. Ayan. Yan ang pinapalakpakan, yung ganyan, no? Kaya, alam mo, Sir Don, tuloy-tuloy mo lang. okay, at Karomel, yung po mga at unti-unti po nating i-identify kasama po yung mga organizations ng mga may kumansanan Mm. kung saan yung mga lugar na palagi nilang dinadaanan upang doon tayo maglalagay ng mga pasilidad para sa kanila. Yes. Kasi po noong una, kung saan lang gusto na halimbawa, yung Maglagay. kung saan lang nila inisip. Yan, Sir Don, no offense sa lahat po, no? Yan yung sinasabing for compliance. Alam mo ba, Sir Don, segue natin? Diyan sa lalawigan ng Rizal, ha? Meron akong, bulag na tayo nun. Siyempre, concern na natin, accessibility, di ba? Abay, harap ng munisipyo, Sir Don, may nakalagay na yung sign ng wheelchair sign. Ano? Opo. Tapos may rampa. Ang problema, ewan ko kung sino nag-design, yung wheelchair, pag akyat mo, doon ka nakatutok sa wheelchair sign. Hindi ka makapupunta ng sidewalk. Sada naman. Ano ba ito? Ano yan? Di ba? Okay. Ito, Karomel, nagpulong ako sa NCDA, Mm. doon sa Technical Working Committee ng NCDA, Yes, yes. or National Council on Disability Affairs. Yes. At ako po mag-isa, ang inassign nila sa Department of Agriculture upang tingnan ang accessibility at tulungan ang ahensyang ito ng gobyerno na isaayos yung kanilang mga pasilidad para sa may kabansanan. Mm-mm. Sila po mismo, ako po pumunta ng last Monday, at sila po mismo nakasuko yung mga engineer, Mm-mm. at sinabi nila sa akin na kung ano ang isa-suggest na dapat gawin, gagawin po nila. Ito Dapat. po kasi yung problema natin. Mm-mm. Wala po kasing bumibisita sa kanila kaya hindi nila alam kung paano gagawin. Yes. This time po, may mga tao tayo na mag-iikot sa mga ahensya ng gobyerno, kapag yung may mga bansanan na pumapasok, nagtatrabaho, sila po mabibigyan ng kaukulan ng pasilidad upang sila po hindi mahirapan sa kanila pong pagpasok at paglabas ng kanilang mga tanggapan o opisina. Kaya talagang matinding trabaho yan, Sir Don. At yan kailangan naman panawagan natin sa ating mga kasama, lalo na yung mga leaders sa Metro Manila, sa buong Pilipinas, ng persons with disability, makipagtulungan tayo sa mga katulad nila, Sir Don, na silang nahandyan para sa implementasyon ng anumang batas para sa may kapansanan. Lalong-lalo na yung accessibility law, no? Yung batas pambansa 344. Tama ba ako doon? Sir Don? Tama po. Ayan. Well, at Sige. ito po, yung mga binanggit ko, ilan pa lamang po yun sa mga dapat natin punta. Yes, dapat baguhin. Hindi ko po binabanggit doon yung mga ospital. Ayan. Ay, meron din tayo, alam mo yung hospital, napakalaking, dapat talagang maging accessible yan. Ito, wag na yung sa COVID, ano?
Yung mga, siyempre po, hindi naman ibig sabihin, PWD, hindi na nagbubuntis, di ba? Unfair po yun. Di ba? Ang problema, sir, doon, maraming nagko-complain din sa akin dahil nasa broadcast nga tayo. Yung, halimbawa, yung pinag-check pa na bed, no, sa ER, talagang hindi makakaakyat or madadala ng sarili niya. Siyempre, kahit naman buntis yan, pwede namang yan lalo na ka-wheelchair. From the wheelchair, lilipat siya doon sa bed, di ba? Ang mga beds kasi sa hospital, katulad din ng mga bed na regular, Sir Don. Kaya napakarami. Yung napansin mo naman sa hospital, ano ang dapat baguhin, Sir Don? Naku, napakarami pa po na dapat baguhin sa mga hospitals po. Hindi lang po yung tatawag natin, yung tatawag natin na support group. Mm-mm. Ito po, may mga wheelchair na available, pero walang mga tao na pwedeng mag-assist. At yung mga tao po, hindi po marunong kung paano mag-assist. Hindi alam. yung po masakit. Kaya nga po, kung ating pong isipin karoon, napakaraming gagawin sa Metro Manila. At ito po ating gagawin. Sa ating term, ito po ang naging isa sa mga goal natin. Mm-mm. Maging modelo po ang Metro Manila. Yes, oo naman. Nandiyan ang Sir Don Padilla. Tsaka tagtulong-tulong talaga sa pamagitan mo yung ating mga leaders ng mga may kapansanan. At on air po, sinasabi ko na sa inyo, tuwing araw po ng Webes, may update po ang Sir Don Padilla sa atin. Okay ba yun, Sir Don? Sugi na. Oo naman. Oo naman. At sapagkat mahalaga ang ating tinatalakay pag ikaw ay ang kasama sapagkat nahihimay-himay natin yan. At imbitahan mo din yung hindi pa kita bibitawan na mahaba pa oras natin. Sir Don. Di ba? Hello? Ayan. Talaga naman oo. At sa pagpapatuloy po natin, ang tabayanan po natin, ang muling pagbabalik, ayan po. Ang problema talaga sa mga telten, dapat yan accessible din. Hindi ba access ng lahat ng mamamayang Pilipino? Kaya etong sa inyo. Okay, Sir Don. Oh, yeah, Karongel. Karongel, actually, ito pa rin, marami tayong hamon pa sa atin. Yes. Yun ba pong mga recreation park natin na gusto pong pasyalan? Ito pong bago ngayon, yung White Sand, Boracay Beach sa Manila Bay. Ito po, sa isang araw po, papunta po ako doon upang tingnan at mag-ugnayan po. Na gawin, habang mas maaga, gawin na po na pwedeng daanan ng naka-wheelchair. Naka-wheelchair, oh. Dapat. Na may ibang kabansanan. Yes. Para po, kami din mismo na may kabansanan, maka-experience, makaranas. Nung tinatawag na kamahingahan. Pag nakikita po natin yung ating pong dagat, kasi yung White Sand natin, hindi pa po tayo accessible eh. Pag ito po nangyayari, marami po may kabansanan, mamamasyal. Yes. Sasaya po, ayos po ang buhay. Ang tawag po doon yung pong quality of life. Tsaka, yan yung sinasabi natin, kasama sa advocacy natin, Sir Don, accessible tourism. Ayan. Yun. Di ba? Correct. Dapat! Kaya bago tayo umalis sa day, bago tayo tumanda, na natin yung ating dapat gawin talaga. Oh, para pag ikaw medyo sabihin natin na yung kumbaga naglilima yun na lang after your service, pagpa-public service, abay, hindi ka yung katulad ng iba, ang akala hindi natatanda, hindi na manghihina, ayun, mismo kanilang kanilang opisina o kanilang pabrika, kanilang kumpanya, hindi nila mapasok. Alam mo kung bakit? Walang accessibility features. Yun nga po, yun po ang problema. Nakakalungkot yun, Sir Don. Biro mo, yung restaurant, hindi ka makapasok dahil, kumbaga, nagtipid ka. Sa rin mo ng negosyo, pinaraman mo pa yung mga customer mo. Oo, kaya yan.
Andyan po ang Sir Don Pradejas, makakasama yung ating mga PIDAW officer sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas. Patuloy po sila nagpupulong-pulong para po mas ika nga po ay ito po kasing PIDAW office ang siyang mag-i-implement po niya. Sa pamagitan po nila Sir Don Pradejas na siya magiging kumbaga mangunguna dito sa Metro Manila. Segue lang yan, Sir Don. Ha? Okay, tuloy-tuloy mo yung ating accessibility na pinag-uusapan. Okay, salamat po. At hindi lang po yun. We will be coordinating po with LTO, no? Yung mga bus na wala pong designated seat. Ito ba nga po, Karomel? Yes. May mga designated seats, kaya lang ang nauupo, hindi naman may kamansanan. Kasi yung mga konduktor, hindi rin takot din naman magmanita ng mga Oo, tama. Pero po, kapag kasama po natin dito ang LTO, ang DOTR, LTFRB, MMDA, nako po, pati mga LGU, no, pag sa pagpapatupad ng pagbasa ng ordinansa, magamit po natin ng maayos yung mga pasilidad para sa may kapansanan. Idagdag ko na ka, Romel. Ito lang. Yun lang, simpleng parking Yes. sa mga mall na ang nakapark po, hindi po PWD. Kaya po, ako mismo po ay namamanayo ng sasakyan. Nakakalungkot po na pagdating ko doon sa mismong spot for PWDs, puro na po at wala pong, alam mo ito karoon ng aking balak gawin doon ano? Magipag-ugnayan po tayo sa mga LGU sa Metro Manila po at magpasa ng ordinansa na mag-i-enforce ng tama. Dapat. Hulihin yung mga sasakyan na walang sticker ng PWD o walang ID ng PWD na nakapark doon po sa mga spots o sa mga parking areas na sa may kapansanan. Yes, oo. Alam mo, Sir Don, pagka tungkol sa privilege, no? Ang dami nagkakaroon ng kapansanan. Yun nga po, Hindi ba? Yun nga po ang sabi ko sa may bahay ko. Pero yung mga yan, pagka pasimasimangot pa, pag tayo tila makakasagabal. Pero Correct. yung ating mga privileges, hindi nahihiya, ginagamit. Ano ba yon? Ayan. Natin. Maganda nga lang po ito, Karomel. Sinubukan po kung tingnan kung bakit po itong isa pong malaking mall sa Fairview ay meron silang space for PWDs. Yes. At kanila po talagang mahigpit na ini-implement po. Tama. Makapunta lang po doon, makapag lang doon, ay mga may kabansanan. So ito pong mall na ito, nagawa niya na mangyari yon. Yes. Wala pa po yung coordination with the MMDA. Wala pa coordination with the LGUs. What more if these malls, itong mga giant malls, will coordinate their efforts. Oo. Sa ayos yung Napakalaking bagay niyan, Sir Don. At talagang, iba pang mga obserbasyon mo. Yan ang mahalaga sa ating mga nag-i-implement ng batas at o kaya siyang nagmo-monitor. Nandun ka, nakikita mo, di ba, Sir Don? correct po, Karomel. Ito pa po, ito po, Karomel, ito pa. Kasi po ako yung palagi nakikipag-ugnayan sa mga organisasyon na may kabansanan. At napunod din po natin yung ating lang mga sidewalks, no? Na hindi ng wheelchair ng mga kabansanan. Ang tagal ng panahon. Oo. Ngayon po, tututukan po natin yan. Atin po yung i-coordinate sa mga local government units. At each government unit, isasama po sa kanilang seal of local government approval. Yes. Na isasama po as requirement, primary requirement, yung accessibility ng kanilang buildings, ng kanilang roads, ng kanilang services. Yes. Alam mo, Sir Don, naalala ko tuloy nung siguro mga 10 years ago, bago-bago pa ako nun sa broadcast. Abay, yung mga kasamahan nating sundalo na may kapansanan na nakakumpain sa Biluna, siyempre, yan
pag pupunta ng Camp Aguinaldo, naka-wheelchair. Karamihan dyan, mga naka-assign pa doon. Na sabi nila sa akin, bro, ano bakit? Sabi kong ganun. Abay, delikado yung rampa doon sa sa may between Santolan Road at Tuason. Sabi ko, bakit? Biro mo, umulan. Lahat sila daw nagkagulo. Patakbo doon yung wheelchair nila doon sa shade, pare. Sir, doon sa waiting shade. Alam mo, matapos yung ulan, nakapasok sila sa waiting shade. Pagkatapos ng ulan, bababa na sila, hindi sila makababa. Ang meron palang entrance ng wheelchair, yun lang galing dito sa may Santolan. Yung didiretso ng galing dito sa may Tuason. Yung didiretso ng papuntang Santolan para sila makarating na malapit na sa Camp Aguinaldo. Walang rampa, babalik ka uli at tapos bababa ka, sir, doon ng EDSA. Di delikado, di ba? Opo. Ayan, kaya pinanawagan natin yan. Siguro wala namang 3 araw inaksyonan. Ganyan naman pagka medyo napupunan, di ba? Kaya kailangan talaga na tayo mga may kapansanan, lalo yung mga leaders, ay may malay. Di ba, Sir Don? Tama po. Karomel. Hmm. Tama po yun. At kung maaari nga po, hindi ko lang alam kung kayo papayag na ating mga gamitin ang inyong istasyon na in case na mayroong mga complaint, kung may mga reklamo, suggestions, para isaayos po ang ating pong accessibility, ibato nyo po sa MMDA. Yes. Hindi lang Sir Don, hindi lang payag na payag sapagkat advocacy natin yan. Sabihin natin, hindi tayo pwedeng tahiin ang ating bibig para lang tigilan yan. Sapagkat kung tayo nasa tama, lalo't marami ang makikinabang, tayo'y payag na payag, Sir Don Pradejas. Lalo dito sa aming himpilan. Ito ay talagang bukas para makarating ang anumang mga panawagan ng ating mamamayan. Kaya, Sir Don, kukumpletohin natin ang advokasya, ang implementasyon ng Batas Pambansa 344 sa ating mga para sa ating mga may kapansanan. Di ba, Sir Don? Yun nga po, Caromel, yung binanggit ko kanina na technical working group ng NCDA. Opo. Okay. Ay inisa-isa na po kung ano-ano mga pasilidad ang dapat isaayos at gawing accessible sa mga may kapansanan. Gaya nga po na unang-una po yung elevator. Number 2 po yung mga parking spaces. Number 3 po yung yung ipapasok mo ng building, ang information tables. Yung information desk. Information desk. Hindi po baka nakatingala yung nakatingala yung naka-wheelchair. Nakatingala yung naka-wheelchair. Tama po yun. No? Mga ahensya na mga ahensya po o kung ano mga ahensya ng gobyerno o pang pribado na wala pong hotline. Kung may hotline po na may tawag at lahat po sana ng personnel. Ng tanggapan na yon. No, lahat po ng tanggapan dapat ng gobyerno lalo na ay magkaroon po ng focal person attend sa needs ng mga may kapansanan. At hindi lang yon, Sir Don. Alam mo kasi ang talagang laging katwiran, dagdag daw ng gastos. Halimbawa, yung pinag-uusapan natin ngayon, Sir Don, yung information desk, di ba? Hindi naman, halimbawa, may isang nakabuilt na nagawa na dyan na design para doon sa, sabihin natin na matataas. Ayoko kasing normal sabihin normal Siyempre, ang kabaliktaran nun, abnormal, di ba? Yung non-PWD, siyempre, design yun doon. So, ibig sabihin natin, information desk, halimbawa sa hotel, siguro sa isang side, andun yung side na pwedeng accessible doon sa ating mga may kapansanan. Di ba, Sir Don? Ayan. Okay? Di ba? Po. Actually, Caromel, akala ko noong una, yung mga rampa lang mismo ang kailangan. Hindi lang po yun. Pati po yung mga stairs natin, yung mga may tanggapan po. Pwede po lakaran ng ayos yan
ng mga may kamansanan kung mayroon railing. Oo naman. Kasi nga po, yung simpleng railing sa kaliwa o sa kanan. Kasi po, Mm. ang nangyari noong una, ang design ng mga railings sa stairs, isang side lang. Oo. Paano yung may mga pansanan? Kaya Hindi. po, ito Caramel, sa MMDA, Mm. okay? Sa isang linggo po, hindi mo matatapos ang buwan ng Oktubre. Mm. Yung pong dati pong dinalagyan ng railing, ay lalagyan na po namin. Alam niyo kung bakit? Upang makatipid ang gobyerno, ang MMDA, Mm. sa kuryente. Yes. So, paano muna i-connect yung kuryente, yung gastos sa kuryente? Mm. Kasi po, marami po mga may kamansanan at may mga marami seniors Oo. na sumasakay na lang ng elevator kasi nga hindi po, Accessible. wala pong railing. Yes, Kasi yes. po, napakasimple lang na bagay. Mm. Napakasimple railing. Minsan di mo mapupuna. Pero napakalaki pong bagay sa may kamansanan ang may hahawakan pagbaba at pagtaas. Yes. Kaya pagbaba ng isang... Yun nga sir doon ang maling kaisipan ng marami dahil doon sa sinabi nating accessibility law, ang dating parang tayo lang ang makikinabang. Alam niyo po, dapat po universal design na tinatawag sapagkat buntis, may kapansanan, matanda, lahat na po na ay pwedeng makinabang dyan sa mga accessibility features na ilalagay natin. Oh, di ba? Kita mo 'yon, sir Don, hindi lang nakikita. O nakatipid na kuryente, sino nakinabang dito? Gobyerno, pamahalaan, publiko, di ba? Napakasimple. Ayun. Yun lamang pong mga, kahit po yung mga able-bodied na, yung wala pong kumasanan. Mm. Ayaw pong dumaan sa hagdanan. Oo naman. Kasi nga po, Papagod. yun. Subalit, wala na pong excuse. No? Kung meron na po tayong kompletong mga pasilidad sa may kabansanan, kung universally designed po yung building for PWDs, para po, malaki po, para bang ignorable. Pero ang laki pong bagay sa gobyerno. At Oo. sa kabansanan na magamit po ng tama yung mga pasilidad para po sa amin. Talagang, Sir Don, napakarami mong gagawin, tatarbahuhin sapagkat alam mo na, matagal na, kumbaga, umasa na naginip ang ating sektor dahil wala nga, sa kagandahan loob ng MMDA, nagkaroon po ng isang focal office na sa pangunguna po ni Sir Don Pradejas ay mai-implement na natin kung ano yung tinatadhana ng batas, lalo na po dun sa pinag-uusapan po namin para sa ating mga tagapakinig, Sir Don, di ba? Yung accessibility law, napakalawak po niyan, mga kababayan, napakalawak niya. Pero hindi po iyan parang, kumbaga, yung makikinabang dyan ay sektor lang po na may kapansanan. Lahat po tayo, buong pamayanan, makikinabang dyan. Ganyan po kasi sinasabi natin na dapat po batas. Yun lahat makikinabang. Pero ang thinking ng iba, Sir Don, para lang sa may kapansanan, hindi po. Di ba, Sir Don? Opo, hindi lang po. May seniors, mga senior, yung able-bodied po na minsan alam niyo ba ito, Caramel, kapag ko naisip yun, ganito yan Yes. Alam niyo ba kung gaano karami ang naaksidente sa Metro Manila kada araw? Okay. Yun lang po nakalista po sa ating po. Sa MMDA? Ito po more than 300 per day ang aksidente. Wow. Ang tanong, ilan doon ang nakakaroon ng kapansanan? Sabihin mo ng kalahati. Ay nako. Diba? I-multiply niyo po yan daily for 1 month, for 1 year. Ang may kamansanan po, hindi lang po by birth. Health issue. Oo. Hindi lang po by health issue. Kaya nga po, yung road safety, isinama na po siya as part of health issue. Yes, dapat. Kasi po, ang dami po na na-aksidente na nagkakaroon ng kabansanan tuloy na permanent disability, yung mga nagmamaneho, yung mga tumatawid. Dahil po hindi safe ang ating mga kalsadahan. Yes. Ang laki po, napakadami, dumadami po ang PWD. At yan ang, alam mo, Sir Don, yan ang sinasabi natin, na hindi po namin, sa lahat po ng sektor, ang sektor na may kamansanan, ang ayaw dumami. Hindi ba? Correct. Di ba? Kasi po, pag dumami tayo, lalong mahihirapan ng gobyerno. Sapagkat baka yung pondo, kalahati ng pondo ng isang gobyerno ay mapunta sa
may sa mga accessibility, ano na lang, features na dapat ilatag para maging maalwan, ano, ang karapatan ng bawat isang tao ay ika nga mabigyan ng solusyon ng bawat isang bansa. Di ba, Sir Don? Ka, Romel. Kaya nga po, kailangan po namin na ang inyong radio station para po sa amin yung listahan ng mga kailangan naming gawin. No, kami po gagawa ng aming buong mga nakikita dapat gawin. Subalit meron pa rin mga bahagi na inyo po nakikita. Maaari po hindi na napapansin. Mm-hmm. Po makita po na ating pong sabay-sabay pagtulungan po natin na isaayos ang accessibility issue na meron sa Metro Manila. Yes, at dyan gagaan ng buhay. Alam mo, pag ang may kapansanan, ang senior citizen, lalo yung accessibility law ay na-implement ng ayos, Sir Don, malaking bagay po ito kasi ang akala nga po ng iba, in-explain na natin, Sir Don, dito sa ating palatuntunan, no? Yung pong accessibility law, hindi lang po ang may kapansanan ang nakikinabang dyan. Maski po anak ng may kapansanan sapagkat kung ang naka-wheelchair, wala na po siyang kakayahan na i-wheel o yung pagulungin yung kanyang wheelchair, eh siyempre, kukuha yan ng katulong na anak o yung asawa, kapamilya. Eh di, pag meron po accessibility, yung may picture na access, eh hindi po siya mahihirapan, magaan, di ba? Yan po yung sinasabi natin kasi kadalasan nga, Sir Don, ang kaisipan nga, yung palagi ibang, bakit? Eh dapat naman, wag na lang. Alam mo ba, merong isang pangyayari, bakit daw tayo lumalabas pa, may kapansanan na? Tama ba yun? Actually, naalala ko yan, Romel. Alam mo ba, sagot ko doon, Sir Don? Oh. O sige, ikaw magpakain sa pamilya ko. Tama. At actually, nung time na yon, ako po ay pinadala sa isang pagpupulong ng mga may kapansanan. Wala pong opisyal ng MMDA ang pupunta sapagkat yung chairman, yung head, ahensya po, ang nagbigay ng statement na gano'n sa mga PWD. At biglang ipapadala ka doon sa mga PWD. Yan, disgrasya. So, pero ako po, nung time na yun, ako po hindi pa po ako wala ka pang kapansanan nun, di ba? Opo. Ako po pumunta doon. At doon po ako unang naging aware mga kailangan. Hindi ko rin po inaasahan na ako po magiging bahagi po ng grupo ng may kamansanan. Subalit, nung nakita ko yung problema, kaya nga po mahalaga talaga na may kamansanan ang nasa tanggapan na nagpapatupad ng mga polisiya at gumagawa ng polisiya sa may kamansanan. Kasi po pag gagawa niyan, walang kamansanan, hindi niya po makikita ang pangailangan. Yes, hindi niya alam. Opo. Kaya alam lang yan, puro sasabihin, bakit pa? Bakit pa? Correct. Tapos pagtanda nila, sabi ayun! Di ba? Hindi ko nailagay ito. Ako tuloy nahirapan. Yeah, binibigay ko nga sa yung sample yung may-ari ng mga malalaking kumpanya. Di ba? Na nagkaroon, halimbawa, maliit na kumpanya, isang restaurant na lang na ikaw may-ari. Pinagmamalaki mo yung restaurant mo. Pagdating doon sa restaurant, meron kang bisitas dahil pinagmamalaki mo yung restaurant mo, masarap ang pagkain. Pero pagdating sa restaurant mo, sila nakapasok, ikaw nasa labas? O anong nangyari sa'yo? Yan ang sinasabi natin. Lagi kasi tayo nag-iisip, ewan ko kung panggugulang yon o ano nasa utak ng mga tao. Ganyan Sir Don. Kaya asahan mo, Sir Don, lahat ng mapapansin mo, ilalabas natin sa bibig ni Bulag Caster. Sapagkat pwede tayo, meron tayong kay para magsalita dahil nararanasan natin yan, lalo ngayon. Multiple disability na ako. Di ba? Totally blind, putol paa. Hindi ko naman po ibig sabihin. Gawin lahat yan para sa akin, hindi po. Di ba, Sir Don? Tama po yun, Romel. Kaya nga po, tulungan niyo po kami sa mga nakikinig, ano? Tulungan niyo po kami na ilista yung mga nakikita ninyo na dapat naming aksyonan. Ito po yung maliban sa ginagawa na namin sa kasalukuyan, may mga lugar pa po na hindi pa po namin nakikita sa ngayon. So kailangan po namin kayo upang malaman namin kung nasasaan yan at isa-isahin po natin isaayos.
Yes, napakaganda yan, Sir Don. Napakaganda ng ating talakayan. Talagang, alam mo, Sir Don, pag pinag-usapan ng accessibility law, kahit hanggang 2022 tayo mag-usap, di mauubos yan. Okay. Sapagkat talaga namang, katulad mo, siyempre, lahat ng gusto mong ma-implement sa MMDA, alam mo, naranasan mo yan eh. At dinaranas pa hanggang ngayon. Di ba? Katulad ng mga kasamahan natin. Kaya dapat po, kung ano man, katulad sa Kongreso ngayon, maganda sa Kongreso ngayon, Sir Don, meron na tayong special committee for persons with disability, di ba? Opo. Na, Alam mo ba, Romel? mm, Nung ma-create yung opisina na yan ng Special Committee on Persons with Disability, napuna ko po, no? Na yung mga pasilidad doon sa loob mismo ng Kongreso, unti-unting isinasaayos. mm, Napakarami na po nila ngayon na mga ramps, yung rampa mula sa parking space. Mula sa parking, pakit ng bangketa, marami na po silang rampa doon. kaya nga, Sir Don, Building, marami na po. napakaganda talaga pag may nalalagay ng mga tao na may concern sa ating kapansanan. Alam mo, natawa ako dyan sa Kongreso nun eh. Siguro yung mga kasamahan ko pag narinig to matatawa. Yung ginawa din natin lately lang, yung nag-audit tayo, no? Alam mo, nagpunta kami sa Kongreso at inaalam nga namin, noon pa yon, mga siguro, sabihin na natin 10 years ago, no? Aba, Sir Don, yung accessible na restroom, hello? Okay, siguro, ibalik mo siya at pa-explain na lang natin. Okay? Yes, Sir Don. At talagang lagi tayong dumadating sa oras na talagang kinakailangan bumati ka na. At batiin mo na yung iyong mga mahal sa buhay, yung iyong mga natulungan at yung panawagan mo, Sir Don. Go ahead. Ibig ba sabihin yan, Romel, ayaw mo na ako sapin? Hindi naman, dumating ang oras natin. Ayun, tama. So, doon po sa lahat ng nakikinig po sa atin. Medyo i-timing mo lang, Sir Don. At meron pa naman tayong 7 minuto. Timing lang, ayan. Marami ka pang masasabi dyan. Go ahead. Opo. Doon po sa mga nakikinig sa ngayon, no? At yung mga nakikinig, ipaabot nyo po sa iba pa na meron pong istasyon tayo na pwede po nating mahinga ng tulong. Pwede po ipaabot yung ating mga hinaing. At sila naman po, ito pong kanilang station na ito, Yes. ay ipapaabot sa amin upang kami po ay maisayos po natin ang inyo pong kailangan pong ibigay sa inyo. Sa mga ahensya po ng gobyerno, kung maaari nga po ay magpagtulungan sa amin, sa MMDA, upang hindi lang po transportasyon, kung maaari po lahat po ng serbisyo ng buildings, lalo po ng school, upang po yung may mga bansanan ng mga bata, magkaroon ng pagkakataon na makapasok sa school, makapag-aral, makapagtapos, at sila po mismo may kapag-pakinabang ng mga mamamayan po ng ating bansa. So, sinisimulan na po natin ito ngayon, unti-unti, no? Sa transportasyon, public transportation, sa mga buildings. At ito nga po, kailangan pa po namin ng inyong tulong. Hindi po nakakatakot, hindi po nakakahiya na magsulat sa amin, mag-text sa amin, upang maabot ang inyo pong nakikitang problema at dapat solusyonan. Huwag mo kayong mahiya, huwag kayong matakot na ipaabot sa amin. At kami po ay masaya at willing po kami na tumugon sa inyo pong mga kahilingan sa amin. So yun lang po, Karomel. Meron ka nakalimutan. Ano pa po? Sige. Yung contact number mo para kung if you will allow us na i-share natin sa ating mga tagapakinig para makarating maski yung email ad ng MMDA o the email ad mo para bagay may MMDA page naman. But mahalaga, diretso na sa'yo siguro, Sir Don. Opo. Pwede po kayo pumunta ng MMDA website o pwede rin po kayo mismo sa akin tumawag o mag-text at saan mag-email din. Ang akin pong cellphone number ay 09
5 53 27 65. Ang ganda Ayan. po ulitin, no? Ang ganda po ulitin. Yes. 0 9 1 6 5 5 3 2 7 6 5. At ang akin pong email address ay don.period, lahat po yan ay maliliit na titik o lowercase at yahoo.com. Ayan. don.pradehas@yahoo.com. At yun nga po, pwede po kayong tumuloy na mismo sa website ng MMDA. Nakalagay din po doon yung mga complaints at hindi po hinaing at ibibigay po sa akin at ako po may ugnayan sa inyo upang isaayos po natin ang ating mga problema. Lalo na po sa mga hindi pa po nakakaalam, ipaabot nyo po sa amin. Marami po may mga kabansanan. Pwede po rin po kayo kumusumor sa Malacanang. Yes. Ibibigay po sa amin yon sa MMDA. At Mm. kami pa rin po ang nagawa ng solusyon sa mga inyo po. Basta Metro Manila, ang anumang dumating na reklamo kahit sa departamento, pasok po niyan MMDA. Ha? Sa MMDA ang solusyon niyan, Sir Don. Di ba? Kalaman, Yung lahat ng mga hinaing o gustong ipaabot, kahit sa departamento dumating, yan ipapaabot din sa MMDA. Sabi po, ang dating ninyo, Karomel, pakiulit po ulit. Yeah. Yung sinasabi natin, Sir Don, na anumang hinaing, panawagan, reklamo ng ating mga may kapansanan, Opo. ay dadating yan sa MMDA kahit saan mahal ba. Pinadating nyo lang sa Department of Transportation. Kung accessibility sa transportation yan, ipapaabot po yan sa MMDA sigurado. Tama po, Di ba, po Sir yun. Don? Tama po yun. At So, yan. With that, hindi natin uubusin yung mga impormasyon sapagkat ikaw ay may update sa ating, hindi sa akin, ang update mo sa ating sektor ng may kapansanan at sa buong mamamayang Pilipino. Ayan. Okay? Sir Don? Okay po. Okay po. Maraming salamat, Karomel. Yes. Thank you very, very much, Sir Don Pradeas ng MMDA. Magandang hapon. So, thank you po. Thank you po. Yes, sir. Ayan po naman ang ating Sir Don Pradeas na talaga po naman all out po yan sa pagtulong sa ating sektor at talagang yan po ay kasama natin sa ating mga maraming advokasya ang Sir Don Pradeas. Kaya binabati na rin po natin yung team, no? Si Sir Don Pradeas, Errol Barbara from MRRD and ECC, PWD Council at sila Rizal Morales, no, na dating taga DOTC rin at naging head ng Task Force Accessibility noon, at sila Ricky Delgado, lahat po ng mga kasama, sila Cristel, ayan, Mansano ng MMDA, nakasama ngayon ni Sir Don dyan sa opisina. Kaya sigurado po ang mga may kapansanan po ay masasabi po natin, lalo na yung mga taga Metro Manila, is in good hands. Ano po? Kaya yan po naman, pansamantala tayo magpapaalam. With that, marami tayo pong ika nga talagang nalaman sa panayam natin kay Sir Don Pradeas. Salamat kay Abby Garcia San Pascual, ating technical assistant, technical advisor, Adrian De Los Reyes. Ito po inyong kaibigan, ang Bulagcaster ng Bayan. Mayroon kang kaibigan, laging tapat siya. May kasama ka